Following our theme at this time, Walking with God, Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Now the Lord had said to Abram, "Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed." Hallelujah. Thank you, Father, for giving us this day once again. As we follow your word, O Lord God, we know that you are here. Even before we came, Lord God, to bless our lives. Thank you, Jesus. Hallelujah. That you are always with us. As we call on your name, Lord God, we know that your Spirit, O Lord Jesus, and your presence will always be with us. Thank you, Lord God, for your presence. I give you all the glory and the praise in the precious name of Jesus, our Lord. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Walking with God. We have to consider Abraham first. And maybe you ask, who is Abraham? Abraham is the father of faith. Lahat po ng manampalataya, all over the world, they recognize and they believe that Abraham was and is the father of faith. Sila po ang patriarchs who walk with God. Ang ibig sabihin po ng patriarko, mga kapatid, ay mga ninuno. Patriarchs are one of the scriptural fathers of the human race or of the Hebrew people. Tatlo po sila actually, Abraham, Isaac, and Jacob. That's why God is the God of Abraham. Pag sinasabi po natin, sino ba ang Diyos natin? Siya po ay Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Sa Biblia po, pag binabasa po natin yan, lagi po natin matatagpuan, mababasa ang tatlong pangalan na yan. Abraham, Isaac, and Jacob. They were patriarchs that made the nation Israel. Okay? They are also notable people in the Bible who are described as having a close relationship with God. Malapit po sila sa Diyos. At kung ano pong hiningi nila sa Diyos, ay para bang tugon agad. Amen? Nais pa natin yon? Pag tayo pa'y nanalangin, nadadaman natin, wow, tinutugon ni Lord ang mga panalangin natin. Sapagkat ang Diyos pa hindi malayo. He is near to those who call Him. And they refer as walking with God. Pag sinasabi po natin, yung notable people na ito, of course there are so many of them, but we'll be focusing on the patriarchs. Sapagkat sila po ang bansang Israel. So Abraham was the father of faith. So, we will consider first Abraham. Who is Abraham? Abraham is notable as a man who walked with God for several reasons. Okay? Marami pong dahilan. We'll consider only a few of them because we lost time. First, Abraham's obedience and faith. Si Abraham po ay madaling sumunod at mayroong panampalataya. God called Abraham to leave his home. In Genesis 12, nabasa po natin, "Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's household, to a land that I will show you." Wow! Ano pong ginawa ni Abraham? He obeyed the Lord. But prior to this call of God to Abraham, okay, Terah, Abraham's father, si Terah po ang ama ni Abraham, and family went to Ur. Ang Ur po ay yun po ang Iraq ngayon. So, biblically po, ang mga sinasabi po dito sa Biblia ay totoo. Sapagkat ang Ur, UR, which is Iraq now. They traveled to Haran. From Ur, they went to, they stayed there for a while. Okay. And then traveled to Haran, and stayed there.
and settled in Haran with his family. Yung tatay po ni Abraham, and lived there for a time. Okay? Sandali lang po sila doon. Terah. Sino po si Terah? Ang father po ni Abraham is idol maker. Okay? Idol maker. Siya po gumagawa ng mga santo-santo. Maybe, as I consider it, maybe he went to every idol na ginawa ng father niya. Kasi idol maker si Terah eh. Lahat siguro subukan niya kung talagang sino ang totoong Diyos. Ganun tayo, di ba? Gusto natin malaman, makita, at talaga bang tumutugon ang Diyos. Kaya, hindi po makatugon ang idol. Sapagkat may mata sila, walang nakakita, may tainga, hindi naman nakakarinig yan. May kamay, pero hindi naman nakagalaw yon. Okay? And God is, hated idolatry actually. When you read even the laws in the Old Testament, hindi talaga gusto ng Diyos yung magsamba ka sa Diyos-Diyusan. Okay? So, since you believe Jesus Christ as your Lord and Savior, you are walking in the right path. Like Noah, okay? Like, of course, Enoch, and Noah and Abraham will be settling this one. So, they traveled for a while and stayed in Haran. Pero doon po sa Haran, basahin po natin Genesis 11 rather, 26 to 32, kung paano po sila na-settle doon sa Haran. Genesis 11, 26 to 32, ang sabi po rito, Now Terah, that his father, lived 70 years and begat Abraham, Nahor, and Haran. Ang pangalan ni Abraham po dati ay Abram. This is the genealogy of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran. Haran begat Lot. Okay? And Haran died before his father Terah in his native land in Ur of the Chaldeans. Doon pa lang sa Iraq ay namatay na po yan. Then Abraham Nahor took wife. The name of Abraham's wife was Sarai actually. And the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. Okay? But Sarai was barren. Si Sarai po, ang dating pangalan niya ay Sarai. Barren po, walang anak. Kaya sa Old Testament kasi mga kapatid, pag ikaw ay barren, hindi ka mga panganak, yun po ay sign of birth yon sa kanila. Diba? Tapos hindi magkaroon ng anak. So, and Terah took his son Abram and his grandson Lot, the son of Haran, and his daughter. Kasama po ni si Lot dito. Alala niyo ang nangyari kay Lot, di ba? And in Sarai, his Abraham's wife, and they went out with them from Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan. And they came to Haran. Nanatili sila sa Haran for a while and dwelt there. At doon po namatay si Terah, so si Abraham na lang. Ngayon, doon tinawag ng Panginoon si Abraham. Okay? Alright? Balik tayo po doon sa Genesis chapter 12, verses 1. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country. Hindi lamang doon sa Iraq, kundi yung sa Haran. With God's sovereignty and wisdom, told Abraham in Genesis chapter 12, verses 1 to 3, and he obeyed, demonstrating his trust in God. Pumunta po doon sa Kanaan. Ang Kanaan po ngayon ay lahat po, Israel, lahat ng mga nations po, mga Iran, mga ganun. Yun po ay lahat po Kanaan. Okay? Kumakalaban ngayon sa Israel. Naalala nyo? Yung digmaan ngayon, maraming missile. Yun po ay actually mga kadugo rin nila yan dati. Okay? Nanggaling po sila lahat kay Abraham. So Abraham was reckoned and known and respected even mga Hudyo. Hindi lamang mga Hudyo, kahit na Muslim, kahit na mga Kristiyano. Okay? So Abraham was the father of faith. Napakaganda po na mapakilala natin din ang ating ninuno. Alam ba ninyo mga lolo ninyo? Hindi na natin maalala, no? Lolo ng tatay ng lolo mo, kilala mo pa ba? Hindi na yata, no? Sila po, ay alam nila yon kasi nililista nila. Ay mga baston sila, nandun po nakaukit yung mga pangalan ng mga nuno nila. Hindi nila kalimutan yon. Kaya pag binasa nyo ang Matthew chapter 1, doon po lahat ang ninuno. Okay? Mula kay Abraham, okay? Mayroon si David, lahat po sila nakalagay po doon.
nung tinawag ng Panginoon, si Abraham po ay nangako ang Diyos na magkaroon siya ng anak. Di ba si Sarah ay barren? Walang anak po yan. At 90 years old si Sarah ay wala pa rin anak. Si Abraham po ay 99 na, wala pa rin anak. Pero pinangakuan ng Diyos, magkaroon ka ng anak. Kung kayo po ang sabihan ng Diyos na gano'n, maniwala ba kayo o hindi? Similarly, siguro hindi agad, di ba? Imposible yun, 99, tapos 90 na, magkaroon ka ng anak. But God's promise, Abraham a son, and he believed it. Wow! Imposible, pero naniwala po siya. Yun po ang pagkakaiba ng taong mayroong panampalataya. Ang panampalataya mo sa Diyos, sa salita niya, ay hindi magbabago. Circumstances may not look good, but you believe. Okay? Genesis 15, 1-6. Tingnan po natin si Abraham po, when God promised him a son. Genesis 15, 1-6. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward." But Abraham said, "Lord God, what will you give me? Saying, I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus." Yung kanyang utusan ay si Eliezer. So wala siyang anak, malamang ang tagapagmana ng kanyang mga kayamanan ay si Eliezer na kanyang servant. Then Abraham said, "Look, you have given me no offspring." Parang sinasabi pa, Lord, bigyan mo ka ng anak. Hindi mo naman ako binigyan ng anak eh. Di ba? So minsan nangangako ang Diyos, pero balik natin sa Diyos, parang meron tayong bitterness minsan. Lord, hindi mo naman ako binigyan. Indeed, one born in my house is my heir, sabi ni Abraham. Then Abraham, and behold, the word of the Lord came to him, saying, "This one shall not be your heir." Sabi ni Lord, hindi yun ang tagapagmana, but one who will come from your own body shall be your heir. Ang manggagaling kay Sarah, mga anak ninyo, yun ang tagapagmana. Wow! So, maraming mga taong mayayaman, walang tagapagmana. No? So, then he brought him outside. Pinakita ni Lord kay Abraham, wala kang anak pa? Wala pa? Then he brought him outside and said, "Look now toward heaven. Count the stars if you are able to number them." And he said to him, "So shall your descendants be." Inala, sabi, lumabas si Abraham, pinakita ni Lord yung mga bituin, napakarami. Makakount ba niyo ang bituin? Never. Di ba? At sabi sa science, yung maliit na star na yan ay mas malaki pa yan sa araw. Okay? Ay sa dami-dami nyo. So, ibig sabihin, maging ganun kadami ang anak mo, parang hindi ka paniwala, no? Minsan ang Diyos po ay nangangako na parang hindi natin paniwalaan. Because He is God, He can do all things possible. Amen? Sapagkat naniwala nga tayo, Diyos siya. Pero minsan po ang ating panampalataya, yung maliit lamang na kaya natin gawin. Kaya naman natin palang gawin. Huwag na tayong umasa sa Diyos. Pag sinasabi natin nanampalataya tayo sa Diyos, ibig sabihin kahit na imposibleng bagay na hindi magawa ng tao, magawa ng Diyos. That's why you believe. Amen? That's why even Abraham, believed what God had promised. As if it is already there. Ganyan ang panampalataya niya. Minsan tayo po ay manalangin, "Lord, bigyan mo ko, Panginoon, ng bahay." Saan ako kukuha ng pambili ng bahay? Parang bumabalik yun. Kaya hindi ka maniwala ngayon. Amen ba? Kaya maniwala ka kung sabi ni Lord sa iyo, nagbabasa ka ng salita ni Lord at naging rema ito, naging buhay. Bakit ang salita ng Panginoon parang totoo na sa aking buhay nito? You believe it. God is revealing to you through rema. Ang rema po, ang word ni Lord ay naging buhay sa iyo. Hindi lamang logos. Pag binabasa kasi natin logos yun, parang babasa lang tayo ng comic, babasa tayo ng any book. But when it becomes rema to us, the Word of God, it becomes alive. Wow! Kung may sakit ka, the Bible says that you are healed with His stripes. Naniwala ka. Bakit? May sakit ka eh.
sa pamagitan ng latay ng Panginoon ay napagaling ka. Maniwala ka o hindi? Siyempre maniwala ka, may sakit ka eh. Pero kung wala kang sakit, mahirap paniwalaan. Minsan po, desperado na ang tao para maniwala sa Diyos. God is giving us a good example through Abraham's life. And he believed in the Lord. And he accounted it to him for righteousness. Ginawa, God counted him and counted it as righteousness for Abraham. Pag naniwala ka sa Diyos, ginagawa ka pa ng Diyos na righteous. Amen? Because you believe God. We believe God. Amen? Amen. So, ano nangyari? Alright. So, dito po natin makikita, 5 to 6. And he believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness sake. Lahat naman tayo mga kapatid, there's no one righteous. Sa buhay po natin, sabihin natin, sino ba yung picture na yan? Siguro bakit para magaling? Hindi po. We are just forgiven. Hindi tayo perfect. Wala namang perfect tao. Kaya huwag kayo tumingin. Kaninong leader ninyo, o sinong pastor, lalo yung sa mga TV, ng mga preacher. Hindi naman yung kilala yun eh. Ba't tininiwala agad kayo? Hello? Ako nga nakikita ninyo, hindi naman ako perfect eh. Pero I'm forgiven. Amen? You are not perfect, but you are forgiven. When you believe Jesus Christ, pinatawad ng inyong kasalanan. Amen! Hallelujah! Praise you, Jesus! God promised Abraham, okay? His faith was credited to him as righteousness. Nabasa po natin yun. And he believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness. Kaya hanggang po sa Bagong Tipan, Romans chapter 4, verse 3, ang sinasabi po, hanggang sa Bagong Tipan ay sinasabi po ang panampalataya ni Abraham. For us, believers today, should believe that what the Bible says, when you obey and you follow, it will come to pass. Amen? Romans 4:3, it says, for what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Hallelujah. So when you believe Jesus Christ today, brothers and sisters, by faith, we have not seen Jesus. No one has seen Jesus, but we just hear maybe Jesus died and was buried and after 3 days he rose again. We believe that because it is in the scripture. Amen. Hallelujah. In 1 Corinthians 15, when you read that, verses 2 to 3, makikita po ninyo the gospel that is able to save people. It's not because of you are religious. It's not because you have a religion. It will not save you. But when you believe the gospel, when you believe Jesus Christ, that He died and He was buried and after 3 days He rose again, it means you believe that after we die, we will also live and resurrected because we believe Jesus. He's our example. That's good in the Bible that before we obey, before we follow, there are so many examples in the Bible that we can read. Amen. God had a direct conversation with Abraham. Gusto ba niya yon? Na ang Diyos po ay nakipag-usap sa atin? Parang rare yata yun, di ba? Ang mga propeta sila sabi nila, kinakausap daw sila ng Panginoon. Kaya marami naman following. Kasi naniwala sila ng mga propeta na yon. There are true prophets, but there are also false prophets. You do not just believe because they are saying and quoting the Word of God. Amen? You read it by yourself and know what the Lord is telling you. Amen? But God had a direct conversation with Abraham, personal conversation. Abraham had direct conversations with God. Oh, what a relationship he has. Who appeared to him as a visitor. Of course, sa Genesis chapter 18, nakita po natin doon na ang Diyos po ay napakita the close personal relationship Abraham had with God. So, nangako po ang Diyos ulit doon. Sabi niya, si Sarah ay magkaroon ng anak. If you read it, kasi mahaba yung chapter na yan, at nung narinig ni Sarah, tumatawa siya. Ano? Magkaroon ako ng anak? 19 na ako. Nagtumawa siya. Okay? So alam ni Lord, hindi naman, totoo naman.
nakakatawa naman yun talaga, hindi ba? Nakakatawa yun. Pero hindi ibig sabihin, dahil tumawa siya, wala siyang panampalataya. Nanampalataya si Sarah also, and Abraham also believed, that is laughable. Ridiculous, di ba, sa ating buwan. Katawa-tawa yun. Sipin mo yun, 90 na, magkakaroon ng anak ko, tumawa siya. Pero in her heart, she believed also. Amen? Wow! Minsan nakakatawa tayo, sabi ni Lord, kayo ay mapapagaling. May sakit ka na wala nang recourse. Sabi ng doktor, mamatay ka na after 1 year. Wala ka nang recourse. But when you believe Jesus Christ, you will live. Amen? Amen! Meron tayong dito mga totoong naka-experience mga brother and sister. Mga cancer patient. Sabi, wala na. Tatakot na sila. Mamamatay na sila kasi ang kasama nila mamatay na. Kalbo na yung iba. Di ba? Minsan siguro patotoo sila dito sa atin. Hindi sila namatay. Ngayon, buhay na buhay pa. Amen? Dahil may Diyos kayo. Pag tumawa kayo, imposible man yan sa tao, but these are possible with God. God would heal you. Amen? God would provide for you. So, paano ako kapatayan ni Lord? Wala akong business, wala akong pera, wala akong anything to start with. You know, brothers and sisters, if you believe, God will provide. Amen? When He called, Abraham to offer Isaac, okay, he offered it the next day. Hindi siya nag-hesitate na sabi, Lord, mag-isip muna ako. Ibibigay ko si Isaac, hindi. Next week pa yun, ina-advance ko lang kayo kung paano ni-offer ni Abraham si Isaac, ng kanyang anak. Sabi ni Lord, offer mo ang iyong minamahal na anak. Minsan po, ni-require ni Lord sa atin, mga kapatid, mga mahalaga sa atin, mga minamahal natin. Are we willing to give it up for the Lord? Minsan mahirap eh. May mga kaibigan ako, mga doktor, dalawang mag-asawa. Tinawag ni Lord sa Cambodia that time. Tumuloy sila. Iniwan nilang profession niya. Madali ba yun? No. Mahirap yun. Kung professional ka patapos, sabi ni Lord, magpunta ka sa mission. Wow. Pero they obeyed God. Amen? And here, also, of course, intimacy and trust. Mayroong kanilang conversation, sila po ay mayroong intimate conversation with God. Si Abraham's relationship with God was built on trust. Na-build po ito sa pagtiwala sa Diyos. Kung tiwala ka sa Diyos, pwede mong i-relinquish lahat yun. Pwede mong iwanan lahat yun. Amen? Pwede. And in obedience and intimacy, He was willing to sacrifice His Son as an act of obedience, trusting that God would provide. Hallelujah. Amen. Genesis 22 verses 1 to 5. Doon po na-offer ni Abraham. Tingnan po nyo verses 1 to 5. Kinabukasan, I came to pass after these things that God tested Abraham. Ay pagsubok din eh. Kaya pag dumating pagsubok sa buhay nyo, hindi ibig sabihin na malayo ang Diyos. Tinitestingan ka lang. And said to him, Abraham, and he said, here I am. Sila po, bilis ang sagot ni Abraham, here I am, Lord. Okay? And then he said, take now your son, your only son, Isaac, whom you love. Ano ang mahal mo? Ano ang pinakamahal sa buhay mo? Baka yun mo hindi yan. Sabi ni Lord, iwanan mo yun. Pero yung anak, mahirap yung gawin. Iwanan mo. I-offer mo. Ang ibig sabihin, offer po, sacrifice mo, susunugin. Okay? You love and go to the land of Moriah. Yung Moriah po, yun po ngayon ay Calvary. Okay? It was projected already in the Old Testament and the Son of God, Jesus Christ, will be offered in Calvary, in Mount Moriah. And offer Him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So sumusunod, ilang araw pong lakad ni Abraham para i-offer si Isaac? 3 days po. Ibig sabihin, binibigyan pa siya ni Lord. Baka mag-change ang mind niya. Hindi, wag Lord. Hindi ko i-offer yung anak ko. Mahal ko yata yan. Kasi
Tingnan ni Lord kung talagang mahal mo ang Diyos. Subukan ka, ang pinakamahal mo ay iwanan mo. Pero, alam ni Lord kung kaya natin o hindi. Amen? And arose again, and went to the place of which God had told him. Verse 4. Okay, then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. Amen. So, 3 araw na lakad yun, mga kapatid. And Abraham said to his young man, kasi may 3 kasama sila, servants niya, stay here with the donkey. Kaya kita po niyo si Abraham po ay mayaman. May 3 servants eh. Pag ikaw may isang servant dito sa inyong bahay, sabi ko, mayaman dito. May 2 servant, mayaman. Eh si Abraham 3. Actually may 360 something siya na mga tauhan pa. Wow, napakayaman niya. Amen ba? Oh, and worship, and I will go yonder and worship. Hindi po niya sabihin na i-offer niya si Isaac. Sabi niya, pupunta kami doon, daling ko ang bata, at magsasamba sila. And worship was the first mention in the Bible. Hindi po sa psalm, hindi po sa anumang gawa ng mga psalmist, okay? Mga tungkol sa music ministry. Ang first word worship was mentioned in chapter 22, verse 5 ng Genesis. So, ibig sabihin po mga kapatid, sa simula pa lang aklat ng Biblia ay mayroon ng worship. That's what we are here, to worship God. Amen? God preordained. He put that first, even in the Old Testament, the word worship, so that we, as worshipers, Jesus said in John chapter 4:24, it says, 5, either that one in the chapter 24, they that worship God must worship Him in spirit and in truth. Verse chapter 18. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. I will reiterate this. What is spirit? Bakit walang idol? Kasi nakikita yun eh. Pero ang spirit po, pneuma, I share to you, pneuma means spirit, hindi po nakikita. Ulitin ko, yung hangin, hindi ko nakikita. Pero damang-dama po, malakas ang hangin. That's pneuma, wind. Pag dumating ang Espiritu ng Diyos sa iyo, pinakausap na ng Diyos, hindi mo makikita ang Diyos. Huwag kang lalapit sa idol. Anything na nakikita ng mata, that's not worship. Even something will happen to you sa darating na panahon po, ang mga idols ninyo na sinasamba, ay wala na sigurong sumasamba dito, ay mangungusap yan. Magbubukas ng mata nila. Sabihin, ay sumasamba sa atin. Sa Revelation, makikita nyo, baka maniwala ka, totoo pala ang mga idols, pero hindi po yan espiritu ng Diyos. Yun po ay espiritu ng lie. Okay? Luluha. At maniwala ka, maraming mga tao na hindi nagbabasa ng Bible, maniwala, totoo pala ang mga idols. Pagsasalita pa yan. Wow! Pero hindi po yan sa Diyos, mga kapatid. Ang Espiritu, we worship God in spirit and truth. Hindi natin nakikita, but we feel it. Amen? Do you feel the presence of God? Yes, hallelujah. And here, brothers and sisters, Abraham's legacy. Ano po nangyari dahil mayroong panampalataya si Abraham sa Diyos? Mayroong legacy po siya na iniwan and impacted the whole world. The whole world, wherever you are Muslim, you are Islam, you are Christians, or you are Orthodox believers like Russia, no? Marami po yan, mga Christian group in the world. And they believe Abraham as the father of faith. Though, the name Israel is from his grandson, Jacob. Dito po, usahin natin yun. Abraham first, and then his son Isaac, and Isaac begot Jacob. And Jacob became Israel. But it comes from Abraham. Okay? That's why they are called patriarchs. Mga ninuno, mga ama ng bansang Israel. Example of faith. Abraham's faith and obedience serve as an example for us, brothers and sisters, to believe throughout history. Amen. Romans
4, verses 1 to 3. We'll read it. Okay. Romans 4, verses 1 to 3. What then shall we say then? Abraham, our father, has found according to the flesh. Okay? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. Pagmamalaki niya, yung kanyang panampalataya, ibig sabihin po, yung kanyang trabaho, because he worked, but it's not that. Okay? He's boasting on the Lord's grace. For what does the scripture say? Abraham believed God. You just believe. You don't have to sacrifice. Napupunta ka sa church, ay luluhod ka mula sa door hanggang doon. Sakripisyo yun eh. Akala ng mga tao, they earn God's righteousness and God's favor. Hindi po ron. Because why? Ano inyo? Bakit po, Pastor? Hindi nakukuha doon sa mga sacrifices natin? Hello? Tanong. Bakit, Pastor? Hindi nakukuha doon na sakripisyo? Because Jesus already sacrificed for you. Yun po ang dahilan. Hindi na kailangan mag-sacrifice. Ang sacrifice mo na lang ay pupunta sa church, magsamba sa Panginoon, magpupuri sa Panginoon, amen? Magpalakpak sa Panginoon. Amen ba? Alam niyo ba, yung second Sunday, ang palakpak po ay mayroong kakinabang niyan. Punta po kayo sa reflexologist. Imasimasin ninyo. Tingnan mo sa mga Facebook niyo. Hipo-hipo lang ng mga kamay, ay mapagaling ka, mga puso mo. Alam niyo na yan, tinitingnan ko lahat. Diba? Sabi ko, meron palang galing itong kamay. Amen ba? Kaya how much more, pagpalakpak natin sa Panginoon, ay mayroong effect yan sa ating physical na katawan. Amen? Tapos yung iba, pag time ng palakpak, wala, ganun pa rin. Umaawit sa Panginoon, ganun pa rin. Clap your hands to the Lord. Amen? At mayroong kagalingan yan na dala dahil sumusunod ka sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Verse 4, it says, verse 4, now to him who works, the wages are not counted as grace but as debt. Pag ikaw ay nagtatrabaho, babayaran ka, wages mo yun eh. Deserve mo yun. Pero hindi po yan sa biyaya. Dahil nag-work ka, sweldohan ka. Pero pag tumanggap ka na hindi ka na-sweldo, grace yun. Biyaya. Gusto man yung biyaya? Yes! Sana po araw-araw, every Sunday, may biyaya tayo. Amen ba? Amen ba? Araw-araw. Amen? God is not limited. He could give it to you. Amen? As you praise the Lord, counted as grace but as debt. But verse 5, it says, but to him who does not work. Yung hindi po nagtatrabaho, but hindi po kinukonsol yung mga tamada. Ibig sabihin, pag hindi mo pinagtrabuhan, pero tumating ang biyaya, yun po ay grace. Amen ba? Sino sa inyo? Marami dito eh. Padala ng mga kamag-anak, hindi naman humingi. Pabiyaya yun. Amen ba? Sino gusto magkaroon ng biyaya? Hallelujah! Amen. Palakpakan po natin si Lord. Libre po yan, mga kapatid. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Hallelujah. So, Hebrews chapter 11, verses 8 to 10, it's about Abraham as well. Natapos na po ako, isa na lang kwent. Hebrews 11 verses 8. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. He went out not knowing where he was going. Hindi niya alam kung saan dadalhin ng Panginoon, basta sumunod lang siya. Magawa ba natin yun? Mahirap yata gawin yun. God has given us the Holy Spirit to guide us into all truth. Sabi po, kaya mayroon tayong paniniwala na mayroon Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, sapagat sa panahon natin, we are directed by the Holy Spirit. Amen. So, by faith he dwelt in the land of promise, as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Wow, hallelujah. Verse 10. That's one. For he waited for the city which has no foundations, whose builder and maker is God.
mayroon siyang tinitingnan na hinanda ng Diyos sa kanya. So, temporary lang yan pala yung pumunta sa Kanaan. But we have the promise of Jesus, hallelujah, that when we follow Him, Jesus is building a mansion for all of us.